di ba? Nakapalda pa, mga kikay. Alam mo, akala ko ano sila, aggressive sila, hindi pala. Ang mga Frenchies, no? Hindi malapit. Tahimik din. Hindi ka dito kasi. Ayan. Siyempre kasama ang ating mga special guests, batiin naman natin ang ating mga kapatid. Good morning, mga kapatid! Super 24, bangod yan, maraming para sa mga kapatid nating Aita. Araw ng Martes at ngayong umaga, nag-uumapaw na good vibes ang aming hatid para sa inyo mga kapatid. Kasama siyempre itong mga cute na bisita namin this morning. Naku, baka magselos yung aso ko. Ay, yun lang. Nakaamoy ka ni Java. Maamoy ka mamaya. Maganda kay Java. Pero alam mo, ano lang, ang kukulit din nila kanina, to be fair, no? Medyo behave sila ngayon sa set natin, no? Pero pagkasama mo sila, whether makulit or mabait, gaganda yung mood eh. Di ba? Gaganda yung pakiramdam mo. Tulad na lang, nung bago nating makakasama ngayong umaga, hindi lang minsan, kundi araw-araw na ang isa pa nating makakabalitaan. Maui David. Good morning, Maui. Good morning, Maui. Thank you. Good morning, Jess. At of course, Mami Chiki and Gret. Mahilig ka ba sa aso? Sobra. Sobrang mahilig ako. May aso din kami. May shih tzu kami sa bahay. Parang ako na rin yung nanay niya. Ang nanay niya talaga yung anak ko. So in short, lola na ako. Lola ka na. Pero feeling ko ako pa rin yung nanay. Pero alam mo, kahit ako sobrang happy dahil ang nagsasalubong sa atin ngayong araw ay yung mga cute na puppy na ito. Kitang-kita niyo naman. At ang tawag po sa kanila ay mga French Bulldog. So taliwas doon sa mga nagsasabing nakakatakot ang mga lahi ng Bulldog. Hindi po ganun malalambing at makukulit po ang mga itong mga asong ito. Sobrang cute talaga, Mami Chiki. At kikay, tinan mo naman lahat nakapalda pa. Naka-mini skirt sila, Wala, Maui. may Gretchen, in fairness sa'yo, nakatulog no? I bring comfort kasi. Wow! Wow! Oo naman. At saka parang terno kayo, di ba? Nag-usap pa kayo. Pareho pa yung inyong color scheme, no? Eto, alam niyo itong mga bulldog na to. Yung itsura nila, kala mo, di ba? Parang sabi mo nga scary. Pero itong mga French bulldog, ito yung mga super sikat ngayon na small dog breed sa buong mundo. Lalong-lalo na doon sa mga urban areas o yung mga domesticated dog na mga syudad. Yung mga very friendly sa mga dog-friendly na mga areas. At ang pinaka nakakikilalang feature sa kanila, yung defining feature, ito yung mga tenga nila Tenga, nakatayong yes. ganyan na parang paniki, di ba? Pero para mas makilala pa natin sila at malaman kung ano nga ba ang special tungkol sa mga French Bulldog na ito, tawagin na natin ang kanilang tunay na mommy and daddy, si Jovi Iroy at si Ab Arataufio ng The Frenchie Spa. Good morning, mga kapatid! Ay, dito Sige, kayo, dito pwede. kayo. Yan, tuloy kayo, tuloy. Ganito ba kabait o na-train nyo ito na maging ganito kabait? Well, actually, si Poppy pa sila, so medyo mababait pa to. Itong dalawa, si Martian Ilang Malo. buwan? Ito 5 months, going 5 months, si Martian Malo, and Megan is 6 months. 6 months. Pero ito si Whistle yung pinaka-mommy. Hindi mami lang ni Megan. Yes. Pero ito, ilang taon na? Siya, actually, it's her birthday today. Uy, happy birthday! Dahil dyan, 3 years. 3 years old. 3 years old. Ayan, at dahil dyan. Ay, oh, yan. ay, may cake na! Ang galing talaga ni Igor. Galing talaga ni Martina. Oh. Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, yes you. Happy birthday to you! Oh, 1, 2, 3! Ganyan, ano? Mukha lang chocolate. Sabay-sabay. Oh, cute naman. 3 years old na si 3 Whistle. years old na. Yes. So, ang magkapatid si Mars at saka si Malo. Tapos si Megan, anak ni Whistle. Anak ni Whistle, yes. Oo. Bakit kayo napunta sa French Bulldog? Sa lahat ng breeds? That's a good question po, no? Yeah, actually, yung French Bulldog kasi, during pandemic kami, may aso na rin kami sa bahay. But gusto kasi namin dagdagan siya na compact, yung sakto sa family namin and sa household living. Before kasi meron kami chow chow. So I was looking for a different breed, short coat, yung clowny looking, Right. active. And then I came across of this breed, French Bulldog. Ano difference ng Chow Chow at French Bulldog sa behavior? Yeah, in terms of yung chow chow kasi more on aloof sila. Nandiyan lang sila sa tabi. Okay na sila. But yung Frenchie, sila yung papansin. Gusto nila, affectionate sila. Sila lambing. Yes, very possessive din Malalambing sila. pala talaga. Siguro yung mga Pinoy, mas mas familiar dun sa yung bulldog talaga. Yes. Yung malaki ang bulldog, yung mga British na, tama ba? Parang British English Bulldog. English yeah. bulldog, yan. So ano ba pinagkaiba? So eto naman sila, yung type of bulldog na to, sila yung maliliit, compact type as compared to the
English Bulldog, British Bulldog, ang Bully. Sila yung smallest type na. Okay. Pero parehas lang ng character. Halos same lang sila. Medyo chunky face, big muzzles, flat nose. And clown of the house. Eto, clown of the house. Yes. Oy, Yeah, super parang kailangan natin dito ng energetic. ganito sa studio. Mabilis ba silang turuan? Mabilis din sila, Yes. very trainable naman sila for positive reinforcement. As long as may treats, yan. Gusto nila yan. As long as may... Eh, yung mga ganitong aso, mabilis lang ba silang makisalamuha sa ibang klaseng breed din naman? Yes, very. Actually, si Wiesel, every time na nilalabas namin siya, very sociable siya sa mga other dogs. Ay, ang cute. Super Hindi sila lambing. maaway. Hindi Sa sila una, tatawag. Well- actually, ano yun eh, parang it depends eh, sa languages kasi ng mga dogs. So yung tahol ni Wishi, iba siya. Kumbaga sa playful. Playful yung Or, tahol niya. yes. Parang happy siya. Yes, ganon. Yung pinapag-usapan namin kanina na yung tenga, ano, ginugupit ba yun? Or natural sa kanila yung ganun? Yung tenga nila, that's called the bat ears. ears. That's a common feature for French Bulldog. So, ganun na talaga yun. Ganun talaga sila. Hindi sila ginugupitan. Sa pati yung buntot. Ganun na lang talaga. A short tail, yeah. Sino mo, Gretchen? Talagang oo, iuwi mo na yan. Pwede na ako maging nanay. Ganun pa kanele. Rich, mukhang senyales Sabi yan. na nga eh. Pero nakakatawa. Naririnig mo kasi parang medyo yung maliit lang yung notes nila. Para silang lagi humihilig. Diba? Yes, parang biik. Pero natural. Parang biik. Pero natural lang yun. Yes po. Kasi nga they're flat faces. Mayroon pang alagaan, high maintenance ba itong mga French? Actually, in terms of grooming, that's what I thought initially. But as compared to my chow chow, mas mahirap pala yung long coat kasi dahil mas shedding sila. Actually, ito hindi gaano. Well, shedding din sila, but since short coat sila, madali lang din naman Na-control ma-maintain. naman. Yes. How about sa temperature naman? Kung saan sila dapat? Normal temperature sa atin, okay lang sila. Hindi sila kailangan na naka-aircon unlike with the long coat. Mga ano rin ba sila? Maingay, matahol? Kasi may Depende. mga breeds na matahol eh, di ba? Oo, yes. Actually, It they depends make kasi. different noises. But si Wiesel lang namana niya kasi sa chow chow namin. So, Talaga ba? Nagaya niya? Yes. Si Whistle, may alam na bang tricks yan gawin? Mag-whistle. farting. May tinuro na kayo? Well, marunong siya mag-sit down. Sige nga, patingin nga. Saka napapansin ko sa kanya, kapag binibitawan mo, gaganunin niya yung gaganunin Alam din niya. siya. Pwede mo pasubok, subukan Attached na siya kay natin. Jess. Kaso kailangan yung may treats. Ano? Wala yung holding hand. Ayan na! Wala na, nagpaparab na. Paparab na. Mamaya na raw siya mag-tricks. Yes. Saka di ba, Ayan nag-ano na. din kayo? Nagbe-breed din ba kayo ng mga aso? Yes, actually si Wiesel, binili namin siya for pet talaga. But as a family, we also want to experience yung mabuntis si Wiesel at mag-alaga ng puppies. Oh. So that's why ito, yung tong litter niya, we were blessed with 9 puppies. Sa mga gusto mag-breed, paano ba kayo O makukontak? yan, oo. Yeah, you can reach out to our social media page, The Frenchy Spot in Facebook. And you can also follow us din po on our IG accounts. That's at the Frenchie Spot _PH. And you can also follow us din po ang IG page na aming Wiesel. That's at Wiesel the Frenchie. And our other IG accounts din po, we have for other Frenchies that's out Chow Frenchies. Alright, maraming salamat sa inyo, Jovi at Ab. Ito nga, Nasaya niyo kami. meron kaming bagong kalambingan sa umaga. Siyempre, maraming salamat sa ating mga guests, si Marsh, Megan, Malu, And whistle! Happy birthday! O, extend na natin ang happiness mga kapatid. Salubungin natin ang araw ng may ngiti, lambing at pag-asa. Ako po si Gretchen Ho. Mas maging inspired at motivated ngayong Martes. Ito na po ang inspiration para mas ganahan sa ating mga gawain. Kahit ano pa yon, di ba, Whistle? Kaya mo yan. Ako po si Jess de los Santos. Tama yan, Jess. At sa mga hindi pa nag-aagahan, busugin na ang sarili, magkape, mag-exercise, gumalaw-galaw, maglambing din para mas dumalo yung pampagood vibes. Ako po si Maui David. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chikiro Puno. Eh, wala man kayong kalambingan, maalala nyo lang, mayroong mga aso dyan at mga pets. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lola at lola. Good morning, kapatid! Okay, napaka-cute ng simula sa ating araw. Pero marami pa tayong
nakakaaliw na inihain para sa ating mga kapatid ngayong umaga. Diba, Aha, Mami ito, Chiki? oo. Literal na nangunguna ha. Mas ma-inspire sa nakilala nating nanay na hindi pa huhuli sa mga marathon. Ang kwento ni Mami, ultra-marathoner, i-share namin yan mamaya sa Women Power. At ito naman hindi tumakbo pero bigla na lang nawala. Pag-usapan natin yung mga nagpaasa tapos bigla na lang naglahong parang bula. Usapang ghosting. Abangan yan mamaya sa Payong Kapatid. Ay, grabe, Alam ko no? legal ba to eh? At saka alam mo, Mami, yung mga nabibiktima ng ganyan, natutroma. Kaya kung minsan pa nga napophobia ang ating mga kinatatakutan, pag-usapan natin yan kasama si Doc Dex Macalintal sa Sabi ni Doc. Kay Doc Dex? At para mawala ang takot, itawa na lang natin yan. At ngayong umaga, sagot na namin ang laugh trip kasama ang ilan sa mga sinusubaybayang comedian online. Steven Bansil, Poca, Chardy B, at Miss Deliciousness, ang new breed TikTok superstars. Mga kabanding natin yan live. At sa mga maaksong balita naman sa frontline sa umaga. Seguridad para sa nalalapit na barangay at SK elections mas maiigtingin. Update naman po sa issue sa West Philippine Sea, Amerika, kinondena ang pagbangga ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa ibang balita naman, Simbahang Katolika may Day of Prayer, Fasting and Penance for Peace para po yan sa nangyayaring gulo sa Israel. At sa showbiz, One More Chance stars reunited. Dimples Romana, excited na para sa One More Chance the musical. Sino kaya ang gusto niyang gumanap sa ginampanan niyang karakter sa iconic movie? Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Lalaking namatay sa Las Piñas na hulihan ng shabu na nakadikit sa pa-flyer ng isang kandidato. Tumatakbong kapitan sa Pangasinan, patay ng pagbabarilin. Grade 12 student sa Caloocan, patay matapos pukpukin ng martilyo sa ulo. Pangulong Bongbong Marcos pinaiimbestigahan na ang banggaan ng mga barko ng China at Pilipinas sa Ayungin Shoal. Mga Pinoy sa Lebanon gusto nang umuwi dahil sa patuloy na bakbakan sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah. Voluntary repatriation ikinakasan na ng DFA. Pagbubukas ng bagong NBA season, aarangkada na bukas, defending champion sa Denver Nuggets. Sino kaya ang unang makakaharap? At Dimples Romana reunited sa kanyang mga co-One More Chance stars. Kanilang hit rom-com film, magkaka-musical na. Inimatay at nasawi ang isang lalaki sa Las Piñas kahapon. Nakuha na naman ng shabu ang lalaki na nakaipit pa sa flyer ng isang kandidato. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Hindi na umabot ng buhay ang lalaking ito nang isugod sa ospital sa Las Piñas City mag-aalas 7 ng umaga kahapon. Ayon sa Las Piñas Police, bigla na lang nawalan ng malay ang lalaki na kinilalang si Henry Uringo, 51 anyo sa may kahabaan ng Zapote Road. Bago nakilala, hinanapan muna ng ID ang pasyente sa ospital. Pero nang kapkapan, iba ang kanilang nakita. Sa inyong wallet, nakita may shabu. Ang mas ikinabahala ng mga pulis, nakadikit ang mga sachet ng hinihinalang shabu sa flyers ng isang tumatakbong kagawad sa isang barangay sa Bacoor. 5 ito, 5 sachet din, lahat naka-tape dun sa likod. At yung iba, nakita niyo naman, meron pang foil. Nasa 2,500 pesos daw ang halaga ng 5 sachet ng hinihinalang shabu. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, napag-alaman nilang dating tanod si Uringo. 2013 nagsimula yan as barangay tanod. 2016 nung
tinanggal because of his alleged involvement sa illegal drugs. Sa ngayon, blanco pa ang mga pulis sa mismong sanhi ng ikinamatay ni Uringo. Sinusubukan na rin ng News 5 na hingan ng pahayag ang pamilya niya sa insidente. Makikipag-ugnayan naman ngayong araw ang Las Piñas PNP sa Bacoor Police para ipaalam at tanungin ang kandidato sa nakitang droga sa flyers na may pangalan niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Patay sa ambush ang isang tumatakbong kapitan sa Aguilar, Pangasinan. Katatapos lang ng biktima magtalumpati ng pagbabarilin. Nagbabalik si Dave Abuel. Nadala pa sa ospital pero idineklarang dead on arrival ang kandidato sa pagkabarangay chairman na si Arnel Adolfo Flormata, 41 anyos. Bandang alas 11:30 nitong linggo nang barilin ng di pa kilalang salarin si Flormata sa barangay Bayawas, Aguilar, Pangasinan. Katatapos lang magtalumpati ng biktima sa kanilang meeting de avance nang mangyari ang krimen. After pong magtalumpati o magsalita po nung ating biktima ay pumunta po siya sa kanyang sasakyan. Sumakay siya and after a while bumaba ulit para magbihis. And then habang siya ay nagbibihis may lumapit na tao sa kanya. Tapos tinanong, magkausap sila para sa Ilocano yung salita nila. Then humihingi daw, ayon sa mga witness natin doon, humihingi daw ng pang-inom. Agad din tumakas ang suspect lulan ng isang tricycle. Unang pagkakataon na tumakbo ni Arnel sa barangay at SK election pero dati na siyang nanilbihang barangay secretary. Ikinalungkot naman ng Comelec Aguilar ang pagpaslang. Dahil sa insidente, posible raw na mapabilang ang barangay Bayawas sa itinuturing na areas of concern. Ang ina-assure ko lang, to ensure that there will be a peaceful election, ang gagawin na lang natin siguro, i-advise the military or the PNP and the Philippine Army to be focused and obserbahan yung nangyayari dyan sa Barangay Bayawas. Nagpadala na rin ng karagdagang puwersa ang Pangasinan Police Provincial Office para masiguro ang mapayapang eleksyon. Patuloy ang investigasyon para makilala ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nadagdagan ng mga kandidato sa Abra na umatras para sa nalalapit na local elections. Ayon sa Election Office sa Abra, umabot na sa 250 ang umatras sa mga barangay positions nitong Biyernes. Halos 50 dyan ang tatakbo sana para maging barangay captain at 88 bilang kagawad. Mahigit 100 kandidato rin ang umatras sa pagtakbo para sa sangguniang kabataan. Ayon sa election officer ng probinsya, karamihan daw kasi sa kanila mayroong kamag-anak na may hawak ng pwesto. Minabuti na raw nilang umatras para makaiwas sa disqualification. Meron din daw ibang barangay candidates na pinilit ihinto ang kanilang pagkandidato. Hindi naman daw makakapagsampa ng kaso ang Comelec laban sa mga namilit hanggat walang inihahain na reklamo sa kanila. Mas maraming pulis at sundalo ang pinakalat ng gobyerno para tiyakin ang seguridad sa paparating na barangay at SK elections. Mahigit 300,000 na uniform personnel ang itinalagang magbabantay para sa BSKE. Hinati-hati sila depende sa banta sa seguridad sa isang barangay. Mahigit 300 barangay ang nasa red category o may naitalang election-related incident at banta sa seguridad. Ayon naman sa PNP, mas kaunti ang naitatalang election-related incidents ngayon kumpara noong mga nakaraang eleksyon. Samantala, pinalawig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang validity ng special permits para sa mga bus para sa darating na undas. Hanggang November 6 na raw ang validity ng mga ito mula sa dating October 20. Ang mga bus na may special permit ay pinapayagang bumiyahe sa labas ng kanilang authorized route. Inaasahang mahigit 700 bus ang makikinabang dito. Ayon sa LTFRB, makatutulong ito para tugunan ang inaasahang dagsa ng commuters sa Metro Manila at mga uuwi ng probinsya. Bukod sa undas, makakatulong din daw ito para sa biyahe ng mga tao para sa barangay at sangguniang kabataan election sa susunod na linggo. Abiso po sa mga motorista, tuloy na nga ang dagdag singil sa presyo ng produktong petrolyo ngayong umaga. 1 peso and 30 centavos ang patong sa kada litro ng diesel. 95 centavos naman kada litro ang dagdag sa gasolina at 1 peso and 25 centavos para sa kerosene. Paliwanag ng Energy Department na kaaapekto sa presyo ng petrolyo ang gyera ng Israel at Hamas. May panawagan din daw ang Iran na i-boycott ang supply ng Israel. Bumaba rin ang reserbang langis ng Amerika dahil sa pagtaas ng demand.
Hindi lang petrolyo ang tumaas ngayong linggo, pati kasi presyo ng baboy at baka sumipa na rin. At para sa presyo ng iba pang produkto, live na nagbabalita sa Dagonoy Public Market si Dave Abuel. Dave, anong latest dyan? Ano nga ba yung mga nagmahal? Gretchen, Jester, good morning. Sa mga kapatid nating mamamalengke pa lang, i-ready nyo na ang inyong listahan at budget dahil may mga bumaba at meron ding tumaas ang presyo sa mga paninda dito sa Dagonoy Public Market. Unahin natin sa bigas kung saan nagmahal ng hanggang 4 na piso ang kada kilo ng mga special at premium local rice. Meron pa rin namang tindang well-milled rice dito na 45 pesos ang kada kilo at regular milled rice na 41 pesos. Pagdating naman sa prikado at ulam, pwede kayong mamakyaw dahil nagmura ang presyo ng gulay. Ang carrots, 120 pesos na lang mula sa dating 180 pesos per kilo. Bumaba na rin ang kada tali ng sitaw at okra. Mula 20 hanggang 30 pesos din ang ibinaba sa kada kilo ng ampalaya, talong, kamatis, patatas, bawang at sibuyas. Habang wala namang paggalaw sa presyo ng kangkong at talbos ng kamote. Pagdating sa karne, dito medyo nagmahal ang presyo dahil 20 pesos ang itinaas ng kada kilo ng baboy, depende sa klase. Habang 10 piso naman sa kada kilo ng baka. Bumaba naman ang presyo ng whole chicken. Kung sawa na kayo sa puro karne, pwedeng option ang iba't ibang klase ng isda gaya ng tilapia, bangus, pampano at iba pa na hindi gumalaw ang presyo. Gretchen, Jester, kahit naman bumaba ang presyo ng gulay, hirap pa rin ang mga mamimili sa pag-budget dahil mahal pa rin daw kung tutuusin ang ibang bilihin. Pero sa ngayon, tipid-tipid na lang daw muna. Jester, Gretchen. Maraming salamat, Dave Abuel. Pinagpapaliwanag na ng Pilipinas ang ambassador ng China para sa nangyaring banggaan sa Ayungin Shoal. Si Pangulong Bongbong Marcos naman nagpatawag na ng command conference para pag-usapan ang nangyari. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Napakommand conference bigla si Pangulong Bongbong Marcos at ang National Security Cluster officials ng gobyerno. Kasunod yan ng pambabangga ng China sa bangka at barko ng Pilipinas. Kabilang sa mga dumalo sa command conference si Defense Secretary Gibo Chodoro. Kinundina niya ang pangaharas ng China sa ating exclusive economic zone. This is a serious escalation of the illegal activities conducted by the Chinese government in the West Philippine Sea in complete disregard of any norm or convention of international law. Pero kung sino pang nambangga, sila pa ang nanisi sa atin. Ayon sa China Foreign Ministry, dangerous maneuver o delikadong pagmamaniobra raw ang ginawa ng Pilipinas. Kung tutuusin, nagpipigil na raw at nagpapasensya na sila sa lagay na yan. Pero binabaliwala raw ng Pilipinas ang anilay kabutihan at sinseridad ng China. Kahit daw ang mga radio challenge nila, dinededma umano ng Pilipinas. Giit pa ng China, itigil ng Pilipinas ang pampoprovoke. Welta naman ang National Task Force for the West Philippine Sea ng Pilipinas, puro lang paninisi ang China kahit huling-huli na at navideohan pa. The statements made by China are not supported by evidence. Parang kinuha lang sa hangin. That kind of statement collapses in the face of overwhelming evidence. Naniniwala rin si Solicitor General Menardo Guevara na sinadya ang pagbangga. It was obviously intentional, and for that reason, we consider that as a wrongful international act. For that would be a grave, kumbaga parang disregard for certain international conventions. Maging ang mga senador, nagkaisa sa pagkundina sa China. Mensahe ni Senator Rizzo Ontiveros, China, tama na. Wala raw karapatan ng China na itaboy ang PCG. Dapat silang managot dahil sa pananadya, pambabanta at pang-alipusta sa ating tropa. Sabi naman ni Senator JV Ejercito, sumusobra na ang China sa pamabasto sa Pilipinas. Ang padalos-dalos na aksyon ng China Coast Guard ay malinaw daw na pambubuli na dapat palagan ng ating gobyerno at maging ng international community. Nanawagan naman Senate President Mig Zubiri sa China Coast Guard na irespeto ang buhay ng mga Pilipino at sumunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa iba pang international law. Tinawag din na Senators Chingoy Estrada at Crispo na banta sa regional security ang ginawa ng China. Kinundi na rin ng US State Department ang China Coast Guard.
Anila, maaring magamit ang Mutual Defense Treaty o MDT sa pagitan ng Pilipinas at US sa mga pag-atake sa armed forces at maging sa mga vessel at aircraft ng Philippine Coast Guard saan mang panig ng South China Sea. Pero gate ng ating Department of Foreign Affairs, pag-aaralan pa nila kung panahon na ba para i-invoke ang MDT. Sa ngayon, pinatawag na nila si Chinese Ambassador Wang Xilian para iparating ang pagkundila ng gobyerno sa maituturing na irresponsable, delikado at iligal na kilos ng China Coast Guard. Naghain na rin tayo ng diplomatic protest. Mula noong 2020, 465 diplomatic protest ang inihain ng Pilipinas laban sa China. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Sa ibang balita, ligtas na nakauwi sa bansa ang ilang Pinoy na naipit sa digmaan ng grupong Hamas at Israel. Marami na rin tayong kapatid sa Lebanon na gusto nang umuwi ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Justin Punsalang. Nakakangiti na ang mga OFW na sina Teresita at Gerald matapos makabalik sa bansa kahapon. Kabilang sila sa 25 OFW na umuwi na matapos maipit sa digmaan sa Israel. Takot at trauma raw ang dinanas nila sa pag-atake ng grupong Hamas. Tuloy-tuloy yun na almost every day. Wala kaming peace of mind kasi kahit saang area ka ng Israel, from time to time, makakarinig ka ng sirena. Ang dami na nga namamatay, nakakaawa, may mga Pilipino, may mga ibang lahi din po. May mga ibang lahi na, ayun na, nadami na nga. Kasi wala na silang pinipili, magsabata, magsamatanda, wala na silang minasakit na nila lahat. Ito na ang ikatlong batch ng mga OFW na nakauwi mula sa Israel. Higit 100 pa raw ang nagpapatulong sa pamahalaan para makauwi. Patuloy pa rin ang pambobomba ng Israel sa Gaza Strip sa mga pinaniniwalaan nilang kuta ng Hamas. Kabilang sa mga nasa pulaan 2 mosque roon na malapit daw sa missile launch sites ng Hamas. Sa pool din ang mga eskwelahan kabilang ang kindergarten. Sa kabuuan, 320 targets ang matagumpay nilang tinamaan. Tumitindi na rin ang bakbaka ng grupong Hezbollah sa Lebanon at Israel. Itinaas na ng ating Department of Foreign Affairs sa Alert Level 3 ang Lebanon para sa voluntary evacuation. Nasa 100 Pinoy roon ang gusto nang umuwi. Dahil po lumalala yung sitwasyon na inactivate na po namin yung crisis management team ng embassy at we began implementing po itong contingency plans. Hindi pa masabi ng DFA sa ngayon kung kailan makakauwi ang mga kababayan natin sa Lebanon. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Hinihikayat ng Simbahang Katolika ang publiko na makiisa sa Day of Prayer, Fasting and Penance for Peace sa October 27. Pangungunahan ito ng Archdiocese of Manila kung saan ipagdadasal ng mga simbahan ang kapayapaan sa gitna ng gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Inatasan ng mga pari na magsagawa ng liturgy tulad ng Adoration of the Blessed Sacrament o Holy Hour pati ang Prayer of the Rosary. Naunang nanawagan si Pope Francis sa mga simbahan na italagang Day of Prayer ang October 27 dahil sa lumalalang kaguluhan sa Israel at Gaza. Pinagnakawan na, pinatay pa ang isang dalagita sa Caloocan. Ang biktima nasawi matapos hatawin ng martilyo sa ulo. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Mahirap sabihin. Mabigat. Napakahirap sabihin eh. Napakabigat sa dibdib eh. Ganito na lang ang hinanakit ng ama ng pinaslang na dalagitang grade 12 student na si Daisy May Notario. Natagpuan ng kapitbahay ang 17 anyos na biktimang duguan matapos pukpukin ng martilyo sa ulo. Kwento ng kapitbahay, ilang beses silang nakarinig ng boses mula sa bahay ng biktima. Kasi sumasagot ako ng assignment ng anak ko, gising pa ako noon. May narinig akong boses na sumisigaw na pa. Nagkatok ako dyan sa mga kamag-anak. Bunjing, tulungan mo naman si Disimi doon. Kukuha ako ng barangay sa ambulance. Yun na, tumakbo na po ako. Mabilis na rumesponde ang barangay at dinala sa pagamutan si Notaryo. Nung dumating ko kasi kami, gumagalaw pa. Hinihinda niya yung sakit ng ulo. Nung makita namin, basaguhin dito eh. Pero sa lala ng tama sa ulo, kinailangang ilipat ang biktima sa ibang pagamutan. Doon na siya idineklarang dead on arrival. Ayon sa ama ni Daisy May na si Efren,
Sa pilitang pinasok ng sospek ang kanilang bahay, ilang gamit din kasi niya at ng kanyang anak ang nawawala, gaya ng cellphone, pera at iba pang materialis ni Efren sa trabaho. Nagkataong mag-isa lang sa bahay si Daisy May dahil naghatid ang tatay niya ng paninda sa kanyang asawa sa Bulacan itong Sabado. Ang bala ko umuwi kaninang maga. Kaso, tumawag yung mga pinsan niya, may sugat daw si Daisy May sa ulo. Nung pagdating ko namin sa ospital, nakabalot na. Na-recover ng mga pulis ang martilyong ginamit ng salarin. Mayroon na rin silang person of interest sa kaso. Mayroon na tayong person of interest, but again, we need to collect more evidence para naman din po mapalakas natin po yung ating pagpapailang kaso. Kasunod dito, hustisya ang panawagan ng mga kaanak ni Notaryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Nasagasaan ng isang bata matapos biglang tumawid sa isang highway sa Cavite. Ang disgrasya nasa pulpa sa video. Nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsalang. Sa kuha ng CCTV, makikita na mabilis ang takbo ng mga sasakyan sa Aguinaldo Highway sa Dasmariñas, Cavite. Dali-daling tumawid ang isang bata at tumigil sa gitna ng kalsada. Ilang segundo lang, tumawid muli ang bata. Sinubukan namang umiwas ng paparating na SUV pero sa bilis ng pangyayari ay nasagasaan ng bata. Nadamay pa sa disgrasya ang isang motorsiklo. Tuloy ang rider nito sumemplang sa daan. Tinamaan pa ng motorsiklo ang bata. Sa kabila ng lakas ng pagkakabangga, nakatayo pa ang bata. Tanging pananakit ng kanang hita at likod ang ininda ng 8 taong gulang na bata. Sugatan naman ang rider. Nangako ang driver ng SUV na sasagutin ang gastusin sa pagpapagamot ng mga biktima. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Balitang sports naman, nasungkit ng swimmers na sina Ernie Gawilan at Gary Behino ang unang mga medalya ng Pilipinas sa Asian Para Games sa China. Nakuha ni Gawilan ng bronze sa men's 200-meter individual medley sa oras na 2 minutes at 52.82 seconds. Noong 2018, nakaginto si Gawilan sa 3 events, ang 200-meter medley, 400-meter freestyle at 100-meter backstroke. Ilang saglit lang, naka-bronze din si Behino sa men's 100-meter freestyle sa oras na 1 minute at 12.76 seconds. Magtatapos ang Asian Para Games sa October 28. Nagbabalik ang inaabangan yung basketball action sa pagbubukas ng panibagong NBA season. Sa mismong araw ng tip-off, magtatapat ang defending champions Denver Nuggets at LA Lakers. Bago ang laro, magkakaroon ng ring ceremony kung saan ibibigay ang mga championship ring ng Nuggets players. Sa isa pang laro, makakaharap naman ng Golden State Warriors ang Phoenix Suns. Makakalaban ni Kevin Durant ang koponan kung saan siya nanalo ng 2 NBA titles. Sa Huwebes naman ang opisyal na debut ni number 1 pick Victor Wembanyama na inaasahang mangunguna sa kampanya ng San Antonio Spurs. Kasunod ng reunion niya sa kanyang co-One More Chance stars, excited na si Dimples Romana para sa musical adaptation ng kanilang pelikula. Yan at ang isa pa niya pang achieve bucket list, narito po sa report na ito. Mula sa pagiging baby cakes ni Orcos sa hit action seryeng The Iron Heart. The remarkable Miss Dimples Romana! Ngayon naman, may dream cake na si Dimples Romana. Ito ang sariling skincare brand at bagong business venture ng aktres. Buti na lang talaga I work with the dream team of Dream Cake. I'm able to do both. Kahit na nag-Iron Heart ako, nagawa ko rin yun ng sabay. Kahit abala sa kanyang negosyo at pagiging mom, Gina G pa rin si Dimples na makabanding ang mga kaibigan. Nito lang na magkita-kita ulit sila ni Bea Alonzo at John Lloyd Cruz na nakatrabaho ni Dimples sa box office hit na One More Chance. Mas pinag-usapan pa yan dahil magkakaroon na ng musical adaptation ang One More Chance featuring Ben and Ben's music. Aminado si Dimples na excited sila para sa One More Chance the musical. To make a Filipino classic icon film like One More Chance on stage, tapos Ben and Ben pa yung music, at
PETA pa. My gosh, all these rock stars coming together. And so I'm pretty sure that it will be a treat. Pero sino kayang napupusuan ni Dimples na gumanap sa role niya bilang Chrissy na kaibigan ni Popoy at Pasha? Kim Molina fan ako. So sana ma-play ni Kim yung Crazy. Pero wow, yung Crazy bumibirit. Matapos ang tagumpay ng The Iron Heart, abangan daw ang iba pang project ni Dimples na talaga namang magpapasaya sa mga kapatid at kapamilya. Nakakatuwang makita si Dimples sa iba't ibang role, no? Oo. Super mom talaga. Artista, Versatile. mami, tapos Ano pa kaya yung role na pwede niyang gawin? Ano pa kaya, ano? No. Ano pa ang hindi niya nagagawa, di ba? Tignan natin, abangan natin. Baka meron pa, no? Yes, at sa ating pagbabalik, ultra-marathoner Lola na kayang makipagsabayan kahit sa matinding takbuhan, kilalanin sa Women Power. At sasabi ni Doc, ngayong takutan season na naman, pag-usapan natin ang phobia at mga epekto nito sa atin kasama si Doc Dex Makalintal. At para naman sa mga takot sa commitment, ay Halloween pa rin. Pasintabi lang, pag-usapan natin ang ghosting at mga epekto nito sa payong kapatid. Ano yun? Ang dami Tutulungan ba tayo ni Doc Dex doon? Ano ba yun? Phobia sa commitment? Ay. Ayun, abangan natin yan. Huwag po kayong aalis. Babalik pa ang inyong favorite morning kasalo ang Good Morning, Kapatid! Sabi ko, partner ka ako ng frame. Sabi ko din kanina, isang vanilla. Binigyan ako ng option kayo. Ang kanilang bentang-bentang tambalan Kay ganda ng Pilipinas! sinamahan mo pa ng isa. Gagawin nyo! Uy, nag-breakdown! Tubig! Bakit gano'n? Aminin nyo naman! At nang isa pa, Mag-resign na po ako. nakilala sa kani-kanilang husay sa pagpapakalat ng Good Vibes Online. Match made in heaven na nga kung maituturing ang kanilang samahan. Chordy, Poca, Miss Deliciousness, at Steven Bansil. Ang ilan sa mga tinaguriang TikTok superstars maghahatid ng pangmalakasang pampahappy this Tuesday morning. Live sa Good Morning Kapatid. di ba? Mga kapatid, ang ilan sa pinakasinusubaybayang TikTok stars ngayon na Steven Bansil, Chardy B, Poca, and TikTok's rising star. Yun naman, oh. Here, Miss Deliciousness. Good morning! Good morning! Ikaw lang ang rising star? Yes. Kasi we have risen na. Susunod lang siya. Nung nanggaling sa frame ni Gretchen sa Kanimawi, parang hindi naman nalayo eh. Dito kasi nalalaman. Hindi nalayo sa sofa. Nag-camouflage pa ako, di ba? Anaray. Kita ba ako direct? Ready ka pa. Perfect. Ready. Alam mo, nakakatuwa yung pagsasamahan nyo. Matagal na ba kayo magkakaibigan? Magkaibigan ba tayo? Tanungin niyo muna kung magkakaibigan ko. Sure. Oo, for the work lang kasi. Actually, nung nasa Davao pa kami ni Chardy, kami talaga yung first na nagkakilala. Tapos, umeksena itong si Akla. Pwede sila na magdalawa. Okay. And tapos, yun na nga, huwag niyo isali si Steven. Tapos, dito na namin nakilala si Steven sa Manila. Si Steven, kamukha si Nyoy Volante. Ayun na. Isang Actually, si Nina talaga. Si Nina talaga. Ano nagsasabi? Oo, kamukha mo. Sir Nyoy. Sino pa? Dami. Siya kayong TV, newscaster din sa ibang Sino? stasyon. Sino? Pwede mo sabihin? O baka? Bakit hindi? Wag na. Baka magkaingitan pa. Alam mo yung sinasabi mo, nakikita ko nga sa Facebook. Pero ganun ba aura mo? Parang yun, newscaster lang. Parang serious. Serious na. Parang siya pinaka-conservative sa inyo. Oo. Ano yung gusto sabihin sa amin? Pabasahin niyo nga ng isang linya ko. Ayun, oo. Bigyan ng sa isa na lang. Kasi Audition pala rin mo. As a serious tayo, as a serious person. Totoo ba? E-eme tayo dito. Sa pranker, yung balita. Yan. Steven! Basketball to, sports. Alam mo na. Kailangan malalim yung boses, ha? Naprego.
Malabo yung Sorry pala na Orient. Chinese ako sa lamin. Go! Magbabalik ang inaabangan yung basketball aksyon sa pagbubukas ng panibagong NBA season. Oh, wala grabe! Sports, pero pang showbiz yung basa. Sports pa rin. Si Charlie B, feeling ko kaya. Kasunod ang reunion niya. Ay, maayong buta! Reunion, todo-todo. Lumabas yung nag-Bisaya ko na eh. Reunion yun. Oy, pero hindi, ano yun? Sabihin natin sa mga mami na nanonood, sa totoo lang, wala pa kami sa ere. Ganyan na sila. Ganyan sila. Tawa na sila ng tawa. Hoy, nasira yung sopa. Nasira yung sopa. Chiki, bakit ba mga eh? Oo, hindi tinatanong ko paano kayo nakakilala. Mag-partner ba kayo? Ay! Oh, para ka So, talaga. we're super friends. I'm actually in a relationship. Pero bakit nyo naisipan na buo ng grupo na kayong apat? Wala na kami makontent. Wala na Actually, wala kaming choice. Collab na lang, ano? No choice. Hindi, actually, isa lang po kasi yung manager and management namin. Tapos sa management namin, kami lang ding apat. Actually, kami din yung founder. Okay, pero ano, ito nga, pero bago kayo mag-TikTok, anong mga ginagawa ninyo? Ayun. Pwede ba Nagko-comedy sabihin? ba kayo? Charot lang. Nagko-comedy rin ba? Bawal sa bata yung dito. Bawal sa bata. Yung good morning niya maging goodbye. Hindi pwede sabihin sa TV. Ganun ba? Pero kami tatlo talaga, we came from our mother's womb. we come. Morning show! Morning show! Teka, maiba tayo kasi alam nyo ako, fan nyo talaga rin ako. Napapanood ko kayo sa TikTok, mga mi. Ang tanong ko, yung nag-viral nyo na tukusan na sa coffee shop kayo, tapos paano ba umorder ng ganong pronunciation? Yun yung unang-unang naalala ko nag-trend sa inyo. Anong year ba yun nangyari? Circa. That was February 22, 2016. February 22, 2022. That was also our first meeting. Anong First oras? meeting niyo yun! 1:33. Ayun. Pero hindi Nagsanggit muna kami before. Hindi halatang first meeting yun, parang as if matagal na kayo magkaibigan. Magaling kasi kami. Basic. Basic. Yung mga nakakatawang tao, marami raw hinanakit sa Sa buhay. Ayan, hindi ko Hindi naman kasi naitata doon. Pero paano nyo binabalanse yung paggawa ng content na yung content na pang sarili nyo lang, saka yung i-content nyo na grupo kayo? Game. Wala na naman masabi. Binabalanse ba natin? Ay, hindi po kasi nung when I first met them, parang buo na sila. Ako kasi ever since when I started doing content, mag-isa Solo. lang po talaga ako. And introvert ako Okay sobra. lang Kaya hirap na hirap akong dumikit sa kanila kasi sobrang loud nila talaga as a person, as a content creator. So me, bilang tahimik, it was very difficult for me at first. Paano ka napunta sa comedy kung introvert ka? Pag introvert po kasi, it doesn't necessarily mean na quiet ka lang talaga. It's more of when you're with other people, nadi-drain ka. So ano ka? Nagbo-bloom ka pagka ano? Pag mag-isa lang ako, parang I get to be whoever I want to be. Ganyan yung style ko. So when the management told us na parang, oh, you'll have a project, the four of you, I was really nervous that time. Pero kaya mo mag-perform sa harap ng maraming tao? Hindi. Anong klaseng performance? May sobra akong nailain talaga. He can sing May naman. sumisigat siyang karakter si Georgette. Sino Yes. ba si Georgette? Saka sino daw si Sir Mike? Parang gusto niya maging Sir Mike ikaw, Sir Jan. Parang gusto ka maging Hindi, kasi ano po, that's the office area that I'm doing right now. Actually, nakakatuwa kasi all the videos, nag-viral talaga siya. Like, every video, millions Ikaw talaga yung siya. kanina ka-long hair, di ba? With the nails. Yes. Sa'yo yun. Kumbaga, siya yung character na kaiinisan mo. Kasi she's not very nice. Pero people are so drawn to her. Kasi totoo siguro na It happens. Lahat tayo may kilalang gano'n. Opo. Ang dami nakaka-relate sa mga serye mo. So sa kanila, sino si Georgette? Wala pa kami sa casting. Wala pa po sila sa casting. Pero Sino yung malapit na karakter ni Georgette? Yung medyo similar? Kaugali ni Georgette?
Nako. Ayan na. Wala. Kasi may tanong ako, controversial ito, si Miss D, Miss Delicious. Hindi man pwedeng lagi kayo nagtatawanan at magkasundo. Kung minsan, I'm sure, merong konting nagkakainisan, ayun talaga yung paano? How do person, you deal? Paano? Yung mga Pagka conflict. medyo, may conflict. Pero nangyayari ba? Nagkakaroon? Oo, minsan talaga. Gusto mo i-try natin ngayon? Susuntukin na lang agad. Susuntukin na lang agad. Oo, hindi yung conflict. Pag hindi na namin gusto agad, anong sabi mo? Oh my God. Charot lang. Hindi naman. Pag may magano na, pinag-uusapan talaga namin ng masinsinan. Kung ano mga hindi namin gusto sa isa't isa. Kung hindi, edi bye. Charot lang. Kung hindi namin bet, edi there are times na mag-adjust talaga yung isa't isa din. So, sa katapusan, kasi professional din kayo at kaya kayo nagkakasundo kasi pinapag-uusapan nyo rin. Yes. Meron namang dahilan kung bakit nag-click ito. That's the correct. Wala kayo naubuso ng joke? Hindi. Kaya naubusan ba kayo ng mga script? Pero alam mo, maraming nag-aano nga, nakikita ko nagkokomento sa inyo na parang ang sarap niyong gawing maging barkada, ang sarap niyong kasama, Pwede ba puro bukas na tayo tawanan. ulit? Ganun ba talaga kayo? Wala problema. Open ang schedule niyo. Ganun ba talaga kayo sa totoong buhay? Tawanan lang kayo ng tawanan pag walang mga camera, kumbaga walang mga apps na nakabukas. Ganun ba ang relasyon niyo sa isa't isa? Sa totoo lang po, yes po. Kaya nga minsan kahit nasa sasakyan kami, hindi ko alam pero pag kasama ko sila, parang nabubuhay yung... ano kasi kami, kumbaga parang iba yung personality namin ni Steven. Si Steven, tahimik talaga. Pero kapag ka nandiyan na yung work talaga kami. Pero kami, social butterfly talaga kaming tatlo. Like, pag may mga in short, pasikat. Ito, magpasikat na kayo. Ayan na. Meron tayong social challenge. Social but make it masa. Meron tayong mga ibibigay ng mga scenario. Tapos bigyan nyo lang kami ng idea kung paano ba siya gagawing social. Okay, umpisa natin. Kung kailangan nyo ng bit actor, iaalay namin Hindi. Sure ka na ba, Dan? Pwede. Sorry. Okay, una. Ako na mag-moderate. Okay, go. Paano maging social sa pag-order sa isang karinderya? Kailangan muna po namin ng ulam. Ngayon, kailangan namin ng tindero. Taray ng tindero, naka-formal wear. Meron tayong kaldereta, menudo, saka apritada. Ay, gusto ko giniling, pero Giniling. medium rare. Gusto ko yung loob mamula-mula. Miss Deliciousness, ikaw, gusto mo? Gusto ko po ng kiri-kiri. Pero nakahiwala yung peanut butter. Gusto mo yun? I-assemble mo pa. Sa plato mo pa i-assemble. Charlie! Gusto ko po ng laeng pero nakatoppings ng caviar. Si Steven. Mag-uong lang pala yun. Steven. Game. I agree with that. Legit talaga na social. Pag nag-goal lang sa amin, siya talaga yung legit na social. Kung paano ang social. Paano order yung sa So, paano karinderya? lang yung normal mo? Una sa lahat, hindi nyo siya makikita sa karinderya. Sa Kayo may-ari. Oo, totoo. Pass na lang po tayo. Pass na lang dyan tayo. Pero nakapunta ka na ba sa sari-sari store? Nakabili ka na? Opo naman. Ganun na lang. Paano pagka bibili ka sa sari-sari store ni Jess? Jess sa sari-sari store. Bibili ka ng suka. Sure. Hindi magkaiba yung Bagay yung ito. Okay. Paano maging sosyal sa pagpara ng tricycle? Kuwari tricycle driver si Jess to. Gusto ko talaga ako yung binabahin mo. Ikaw yung Reenactment. May reenactment, isasakay. So, sasakay kami sa kanya. Hindi, papasan. tricycle niya. Sa tricycle ni Jess. Hindi kasi puno na. Hindi siya special. So, sa likod ako. Okay, so paano Okay, sa game. Dito ka nga! Oo nga. Ayan! Paano Okay. mas madali? Ma'am, saan po kayo, ma'am? Pwede ba sa puso mo? Ito po pamasahe ka, huwag mo na isa uli sukli, ikaw na lang. Pwede yung pagmamahal mo na lang isukli mo sa akin. Bigat mo na. Charlie, galingan mo! Galingan mo! Ikaw naman ang pamasahe. Okay. Yan. Pagod na pagod yung driver. Pagod na pagod na yung driver. Okay. Charlie, Boss, saan napunta? Papara muna ako. Oh, game. Di ba ikaw yung tricycle? Tapos Oh, yan, pag mga game. social, pag pumara. Paano?
Dapat may sound! Ginawa mo kapwa ko. Paano ko magigets yun? Walang Paano ko sound? magigets? Kung social ka din. Okay. Tapos, kuya, magkano po yung pamasahe? 12 pesos po. Hindi, mahalan mo. 20. 20. Meron akong 50 pesos. Treat yourself today. Kuya! Pamper yourself. Gamitin mo yung 30. 30 pesos pang pamper. Sige, si Poca. Game po Si ka. Poca naman, si Poca. Huy! Nasa jeep na tayo. Nasa jeep. Yan na. Nasa jeep daw. Jeep na tayo, jeep. Nasa jeep. Ma, para. Nasa ba si Okay na ako doon. Anak ka sa break. Uy, maraming magagalit dito sa TV5. Si Steven. Si Steven. Game. Oy, si Tin, no? Nagsiselos na. Jeep or tricycle? Simple lang, simple. Limousine. Uber. Grab. Grab. Ay, wag doon. Hindi nagsisiksikan doon eh. Kasi MRT ka. Sa MRT na lang. Okay, MRT oh. Shy ko yan, sikip PJ. Kuya! Marami makiyo talaga. Galing. At syempre, ang aming resident heartthrob na si Jess Yes! O, teka, Parang balik walang kayo, choice eh. balik kayo next week. Si Justin Quirino naman. Kanina naman. Heartthrob namin dito. Meron daw kayong paparating na events. Imbitahan niyo naman natin mga kapatid. Ay, meron po. Kaya pala. Ayun pala. Sa amin yan. Ay, hindi pala sa... Saan? Ayun, Log of Fest 2023. O, dito. Tingnan daw dito. Google Camera Drive. 2. Yeah. HTTPS. Guys, saan ba kayo makikita? Ayan, Log of Fest Promote nyo. 2023, November 4, tama ba? Yes, 2023, 1 p.m. sa Ayala Mall Circuit. May present kayong apat doon, lahat. Yes! Wala pa kami dyan. Maganda ending yan sa long holiday weekend. Di ba? Ito, Next lahat week. ata ng content creators. Sama-sama. Maraming salamat. Thank you din po. Guys, umaga pa lang pinig ko gabi na. Kaya nga, pinagpawisan ako dun eh. Tuesday. Ayan. Sa'yo nga po para sa ating araw na ito. 62 days to go. Pasko na. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Yes, at enjoy lang ang araw. Spread good vibes, mga kapatid. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!